Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating oras-oras na komentaryo ni Attorney Enzo Recto. Yan, sa oras na ito mga kabunyog, bigyan natin ng komentaryo itong naging sagot ni Pulong sa issue ng 51 billion pesos na budget niya. Alam nyo naman po yung tinutukoy natin na 51 billion pesos dito. Noong kasing last term ni noong kasing patapos na yung termino ni Duterte. Yung last term ni Duterte, yung last na 3 years na, yung mga congressman alam naman natin 3 years lang ang term niyan eh. Nung 2019 to 2022, si Pulong ay congressman ng 1st District ng Davao. Sa panahon na yan na rin yung patapos na si Duterte. Ng taong 2020 to 2022, yung inallocate na pundo kay Pulong doon lang sa 1st District ng Davao City ay 51 billion pesos. So alam na po natin yung issue na yan, ano? Kinumpirma yan ng DPWH, kinumpirma yan ng DBM, lahat nagkumpirma niyan na 51 billion nga ang binigay na budget kay Pulong sa loob ng 3 years niya, yung last 3 years niya. Ano ang pinapakita diyan mga kabunyog? Na ganyan katinding napaboran ang mga Duterte. Imagine niyo yung pera na nasa disposal ng political dynasty na to. Ang ama nila, presidente. O alam naman natin kung gaano kalaki yung pundong hawak ng presidente. Si Sara Duterte naman, ng mga panahon na yan, mayor ng Davao City. Alam nyo rin kung gaano kalaki yung pundong hawak ng mayor ng Davao City. Napakalaking syudad niyan. Napakalaki ng budget niya. Si Pulong naman ay congressman ng 1st District ng Davao City. At bilang congressman, hindi siya speaker Hindi siya speaker. Pero ang budget na ibinigay sa kanya sa loob ng 3 taon, nagtotal ng 51 billion. Ganon katindi. Hindi ko pala ito na-discuss nung nakaraang mga araw. Nung rally sa Davao, sinagot ni Pulong yung issue na yan. Sinagot ni Pulong yan. Ngayon, ipaparinig ko sa inyo yung sagot ni Pulong. Tapos komentaryuhan natin. Anong tingin natin? Logical ba? Ibig sabihin, makakatindig ba? Nakakakumbinsi ba yung sagot ni Pulong? Yan ang pag-usapan natin. Mga kabunyog. Okay, so, pakinggan natin ang sinabi ni Pulong. Ito yung sabi ni Pulong, sagot niya. Doon ito sa rally na ginanap sa Davao. Congress, ana ako ang ginaid. Gisulti pa ninyo, gibulsang 51 billion. Pangita ng bangko dari Pilipinas, mo release, ana. Tunto kang bayhanak. Nganong mahadlok man? Duhara man na. Hadlok matanggal pagka-congressman, parehas gibuhat nilang Arnie Tevez, gi-ethics code. Dito po ko padulong, sigurado. Ganda man ako ng party list na babae diya. Nagtuusag ako kabalo. Sige. Galit siya. Galit si Pulong. Ang sabi ni Pulong, bagamat Bisaya yun, maintindihan naman natin. Yun daw babaeng party list. Ang tinutukoy niya dyan na babaeng party list, nakalaban niya. Si Congresswoman Migs Nograles ng PBA party list ay kalaban talaga nila yan sa Davao eh. Sabi niya, alam ko ng plano nyo, iimbestigahan nyo ako sa ethics committee katulad ng ginawa nyo kay Tevez, tatanggalin nyo ako. Yun ang sabi niya. Sinong pasimuno niyan? Yung congresswoman daw ng party list. Ang tinutukoy niyang congresswoman ng party list, si Migs Nograles, kakampi ni Romualdez. Doon daw siya papunta, alam niya na yan. Isasalang daw siya, parang katulad ng ginawa kay Tevez, isa sa ilalim sa ethics committee. At ang mangunguna daw dyan, yung babaeng party list. Ang tinutukoy niya si Congresswoman Migs Nograles. Tuusag ako kabalo. Sige. Gusto kaday mag-hearing tas Congress, ana ako ang ginaid. Gisulti pa ninyo, gibulsang 51 billion. Pangita ng bangko dari Pilipinas, mo release, ana. Yun ang pinaka-argumento ni Pulong. Yun ang pinaka-argumento ni Pulong. Ginagamit yung issue yung 51 billion. Sinong bangko ang magre-release niyan? Anong tingin niyo diyan mga kabunyog? Ang argumento ni Pulong, sino bang bangko
O saan bangko ba sa Pilipinas ang magre-release ng ganyan kalaking pondo? Oh, anong sagot niyo dyan? Yun ang pinaka-argumento ni Pulong eh. Sabi niya, ini-issuehan niyo ako dyan sa 51 billion. Alam ko, papaimbestigahan niyo ko sa Ethics Committee katulad ng ginawa niyo kay Tebes. Lalo na yung babae daw na congresswoman ng party list. Bakit? Yung sinasabi niyong 51 billion, aling bangko ba? Saan bang bangko sa Pilipinas ang magre-release niyan? Nakita niyo mga kabunyog? Ang sinasabi ang argumento ni Pulong, bakit? Yung 51 billion ba, sinong bangko ang magre-release diyan? Oh, di ba? Ano to eh, tuwang-tuwa naman yung mga nakikinig sa kanya. Siyempre, nagmumura si Pulong eh. Di mga style ng Duterte yan, magmumura kunwari, ibig sabihin matapang, magaling. Pero ang totoo, hindi niya naman sinagot yung issue. O tama si Brad Idol. Ito, nag-comment si Brad Idol, wala siyang naipaliwanag saan napunta. Ang issue, totoo ba na ang natanggap mong budget sa last 3 years mo bilang kongresista ay 51 billion? Hindi naman ibig sabihin nun, 51 billion, hawak-hawak mo yung pera, winidraw mo yun. Wag mo na, linalayo naman ito ang issue. Hindi ang issue yun, Pulong. Ha? Hindi yun ang issue. Ang issue ganito, alam naman natin ang kalakaran sa gobyerno. Ha? Ang kalakaran sa gobyerno, halimbawa ikaw Pulong, may budget kang 51 billion sa 3 years. Ang ayon sa mga kongresista, inamin mismo nila yan, ang kalakaran ngayon halos ng SOP, ang tawag doon, Standard Operating Procedure, yan yung kalakaran. Ang congressman, 40% ng kanyang pondo napupunta sa kanya bilang SOP. Kaya halimbawa, may isang kalsada sa isang bayan, pagawa ng congressman, sa kanyang project yun. Ang halaga ng project ay 100 million. Kung 40% doon sa congressman, ibig sabihin, yung kontratistang hahawak nun, yung kontratistang inawarda ng project na yon, kaagad-agad, bibigyan siya nun ng 40 million. 60 million na lang yung mai-implement na pondo ng project. Yan yung ibig sabihin nun, Pulong. Hindi naman ibig sabihin na ibibigay sa'yo yung 51 billion. Hindi yon. Kung ang kalakaran dyan, ibig sabihin may 51 billion ka, ilan ang 40% ng 51 billion? Parang 28 billion yata yan, di ba? Kung hindi ako nagkakamali. 28 billion ang 40% yan eh. Tama ba? Tama ba ako? Ilan ba ang 40%? 40%. Ang 40% niyan, billion din ang percent yan. Kasi kung 100 billion yan, ang 50%, ang 40% niyan, 40 billion. Kung 50 billion, di ang mga 24 billion, tama ba? Mga 24 billion? So ganun kalaki, pa rin. Ibig sabihin ang nakuha mong SOP diyan sa proyekto na yan, mga ganon kalaki. 40% nga eh. Kaya nga, ang mga kongresista, sino ang nagpipili ng kontraktor na mag-i-implement niyan? Sinong nagpipili? Yung congressman. Kaya yung congressman na yung kontraktor na kausap ng congressman, usually, ang mga congressman, mayroon na yung kontraktor na inaalagaan. Halimbawa dito sa amin, ang mga congressman dito sa Bicol, mayroon na yung mga kontraktor eh. Alam na yan ng kontraktor at tuwang-tuwa naman yung kontraktor kasi nabigyan siya ng proyekto. Ang habol naman ng mga kontraktor, proyekto eh. O ngayon, kung magbibigay man yung kontraktor ng 40% sa congressman, okay lang yan sa kanya. Yung 60% ng budget, pagkakasyahin niya na yan. Siyempre, kukunin niya din yung tubo niya dyan. Kaya, kung 100% yung budget, halimbawa, 100 million kalsada sa isang bayan, ilang kilometro yung kalsada na yan na 100 million. Yung 40 million, ibibigay na sa congressman, si 60 million na lang. Yung 10 million naman, magiging tubo ng kontraktor. Di may 50 million na lang siya. Paano niya i-implement yung 50 million na lang na budget para sa kalsada halimbawa na 10 kilometers na originally ang allocation ay 100 million? Gagawin niya dyan, titipirin niya yung halo ng simento at saka yung mga yung halo magiging labnaw na. Kaya nga ang tawag dyan, ampaw. Kaya yung mga kalsada, tulad dito sa amin sa Bicol,
pag dinaanan ng mga truck at mga bus galing Manila, sira-sira kaagad yan. 3 taon lang sira na. Bakit? Yung specification sa project hindi na sinusunod. Bakit hindi na sinusunod yung specification sa project, yung halo? Bakit hindi na sinusunod? Dahil nga, budget niya na originally 100 million, ang natira na lang sa kanya, 60 million. Tutubo siya ng 10 million, di 50 million na lang. Pakasyahin niya yung 10 million, yung 50 million na yon. Yan ang nangyayari. Kaya yung 51 billion na yan ni Pulong, kung 40 billion dyan sa kanya, mayroong sa atin, 20 billion daw. Yan Pulong, 20.4 billion. Dinadivert mo yung issue eh. Kaya nga ang tanong ni Senador Trillanes ito. Ito yung tanong sa kanya na Senador Trillanes. 51 billion alokasyon kay Representative Pulong Duterte. Nasaan na? Ayaw ni Trillanes. Ang tanong, pero nasaan yon? Wala naman kayong nabalitaan na kinonstruct nila na mega project dyan that will be worth 51 billion pesos. Yan ang sabi ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Sigurado, pag nakarating to kay Pulong, mangangalaiti na naman siya. Noon pa nga lang kay Nograles, galit na si Pulong, yung pinagmumura niya na babaeng kongresuman daw. Yung tinutukoy niya doon, si Migs Nograles eh. Ay pag nakarating tong komentaryo ni Trillanes, ay galit na dati yan sila Pulong kay Trillanes, pinag-uubad na siya niyan dahil sa kanyang tato eh. Kaya, ano kaya magiging reaksyon na naman dito ni Pulong sa comment na ito ni Trillanes? Pero tama naman yung punto, may punto naman si Trillanes eh. Kung 51 billion yan, dapat makakakita ka na ng napakalaking achievements niyan. Anong accomplishment niyan? Dapat may mega project nang nagawa sa Davao City. Halimbawa, railways. Makikita mo na. Di ba yung railway project ng Mindanao? Yung Mindanao Railway Project. Yung Mindanao Railway Project galing ng Tagum, dadaan ng Davao City, papunta ng Digos. 40 billion ang halaga nun. Hindi natuloy dahil hindi natuloy yung pagpapautang ng China. Hindi naman pala kailangang umutang eh. Kasi yan pa nga lang, 51 billion na kay Pulong. Di ba? Yan ang problema ng Pilipinas. Walang budget doon sa pagpagawa ng Mindanao Railway Project kasi daw hindi napunduhan ng China. Magkano halaga? 40 billion. Walang pondo doon sa 40 billion na Mindanao Railway Project kasi gusto papunduhan sa China. Hindi natuloy yung utang sa China. So, pero may pondo. Yan kay Pulong 51 billion. Bakit hindi yan inallocate doon? Di ba? Makakabunyog Dominador Pitalyo. Hindi niya maipaliwanag kung saan niya dinala ang 51 billion sa loob ng 3 taon. Yan ang totoo. Ngayon, dinadaan niya na lang sa mga mura-mura. Sabi niya sa speech niya, anong sinabi niya? Sige nga, sinong bangko ang magre-release ng 51 billion? Yun yung mga style ni Pulong, katulad nun ng kanyang ama. Hindi naman yun ang issue. Linalayo niya yung issue eh. Hindi yun ang issue. Kaya lang yung mga tao naman na nanonood sa kanya palakpakan. Anyway, yan mga kabunyog ang ating yan ang ating dyan. Di ba mga kabunyog? Dinadaan lang niya sa dinadaan niya lang sa mga sigaw-sigaw eh. Pero wala namang sense yung sagot niya, walang logic. Sabi niya, 51 billion? Sinong bangko ang magre-release niyan? Ay, hindi yan ang issue, Pulong. Padaan-daan nyo pa sa mga Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.